Dito tayo sa gitna. Yan, yan. Yan! Alam ninyo, talaga sigurong napakalakas ng ating Tatay Digong sa divine intervention into the universe. Look, isang napakalaking tao. Bukod kay Trump, bukod pa dun sa isang presidente, ang muling magbibigay ng suporta sa ating dating president na ngayon ay nasa ICC na pangangalaga. Isang hari. Hindi ito isang presidente, hari. So, ibig sabihin, may isang taong humahanga sa kanya na ito ay talagang hari. Yes, yes, yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Bumanat na ho si Ate Aming. Amy Marcos on BICAM budget deliberation. Huwag nilang sabihin walang insertion. Ay, sigurado panigurado. Oo, meron yan. Binito ng Pangulo yung pirmado sa pool. Di ba? Ano mga balita ngayon? Full interview, General Pokis, hindi titigil. Mga kurap, dapat managot, dapat lang. 2027-2026 national budget questionin sa Korte Suprema. Wow! Sino yan mamaya? Good news! Tatay Digong, tarot card reading. Mapapauwi na! Nice, nice, nice! Huwag hayaang maging Venezuela ang Pilipinas. Ayon niya sa political analyst. Pero bago natin simulan ang ating talakayan, kung nahihirapan kang magkaroon ng notification, at boss, bakit gano'n na naman tayo? Mukhang wala na namang recommendation. Ang sipag-sipag natin. Rekomenda mo naman! Ang aking mga subscriber naghihintay na ng notification. Ano ba, boss? Simulan natin ito hayagang biniralan ni Aming, ni Ate Aming. Itong ano ba talaga? Magkano naman ba ang insert? Posibleng wala, di ba? Pasok. Dr. Marcos, you actually sat at the BICAM and you were quite active at the BICAM. So isa-isahin natin, no? Because inisa-isa po ninyo itong soft pork na nagsitaasan po siya. I want to read it for the audience. This is what has been described as bloated aid. Yung AIC 63.9 billion pesos na, ang MAIF, ito ang Medical Assistance Fund, 51.6 billion pesos na, ang TUPAD is 22.4 billion pesos na. During the BICAM, what made it very difficult for you and other senators to lower, I think, the amount of these soft pork projects? Sino po ang hindi pumayag? Sabihin ko ang totoo, parang mag-isa lang ako doon. Ang totoo, Bongo came to join us for the minority. After a while, ayaw na niya. Nag-give up na siya. Unang-una, puyat na kami. And secondly, we're clearly outvoted. There was a real effort on the part of both Congresswoman Swansing and Senator Gatchalian to make it transparent, to put it online, to have live streaming, etc. Pero ang totoo, kung nanood kayo, di ba napakahaba ng mga suspension, postponement, bulungan, papatayin muna yung live stream, ang tagal-tagal, at walang katapusan yung pagte-telephone. Ang daming tumatawag. Orders from on high ba yun? And
we were always aghast when they came back. There was already some kind of an agreement. And as much as I was jumping up and down, protesting, that we don't need all these repeat, for example, napaka-redundant ng presidential assistance to farmers, 10 billion, it came out of nowhere. Wow! Sumulpot lang yan sa BICAM. Huwag nilang sasabihin walang insertion sa Oh. BICAM. Dahil wala talaga yan sa original budget. Ang usapan namin, yung AIX na lang, yun ang talagang tutulong. Whether disaster, agricultural, at iba pa. Bakit meron na naman bago? Nagdoble-doble na, magiging magulo. At anong listahan na naman ang ibibigay dyan? Kapag agricultural, rice farmer lang ba yan sa RSBS? O paano yung fisher folk na mas mahirap pa? Magulo. And then they added pa, eto nga, yung AIX na sa BICAM, naging 64 billion. Nako Yes, po. tumaas. 27. Tumaas. Yeah. Oo, tumaas. More than double. Kaya, 250% nagulat ako. Sabi ko, ako ang promotor ng AIX kasi malaking tulong. Wala na talaga mga kasama. Ibang klase na ho talaga. Kahit binabantayan ng ibang mga senador, talagang ginagapang ng kung sino-sino mga hayok sa kaperahan. Oo, si Ate Aming naglahad na ha. Diba? Merong insertion. Magkano? Ilang bilyon? Nasabi na rin kanina. Wow naman! Maawa na kayo sa sambayan ng Pilipino. Ang titigas ng mga panganyo. O mga timawa kayo sa kaperahan. Diyos ko naman, Karudi. Anong mangyayari sa bansang Pilipinas kung ganito pa rin ang namumuno? Kunyari, bibituhin. Ayun, binito, pirmado. O, kunyari, pinapatayan daw ng live stream. Inabot na ng overtime. Sabi ko nga sa inyo, kagaling eh. Kagaling, kabilis. Basta kaperahan, kabilis. Pero pagpapahuli yung mga dorobo, marami silang pinagtuturo-turo. Lahat na lang, pinakulong nila. Yung mga maliliit na isda. Tuloy, Ate Aming. Pero, eto na naman tayo. Sana naman mapupunta yan kasi nagamit yan sa politika. Kaya napipilitan ka tuloy to become very malicious because it was used in the last election. Is it going to be used once again in the coming elections as well as the impeachment? Okay, so are you seeing this? Way? Ayan Senator- na baka gamitin din sa impeachment. Maraming insertion. Ibig sabihin, yung pondo, napunta na sa unprogram at yung iba napunta na naman doon sa sinasabing malamang, iniba lang ng pangalan, pero doon din yan sa mga dorobo pupunta. At gagamitin yan, laban na naman kay BP Sara. Kaya, kahit anong gawin nila, pagsama-sama na sila. Lahat sila mga buaya, pero hindi sila aabante kay BP Sara. Marcos, are you seeing this as a concession being made by President Marcos Jr. for legislators in the lower house? Are you seeing this as a concession? Well, given the extraordinary, humongous amounts, we are compelled to think twice. Bakit kaya? Bakit kaya? Samantalang ang direly needed natin ang mga infrastruktura, yung subway na yan, yung mga tren, yung ating ports, ang airports, all the things we need for tourism and trade, all of that is not being put in place. In fact, we are gouging our government corporations, ang PDIC, ayan na, yung PhilHealth, GSIS, SSS, nako talaga naman yung Land Bank at DBP na nanagilid na sa flood control loans. Lahat yan, we are gouging with their, anong sinasabi nila, malalaking reserve. Paano ba to? Now, you also actually lobbied that instead of increasing the amounts on these new aid programs to actually increase the 4Ps, diba? Ang 4Ps. Actually, yung ibang mga insertion dyan, inilagay lang yan sa iba't ibang mga bagong pangalan. Pero ang tumbok niyan, nanakawin pa rin yan. Diba? Kumari ilang yan, pero yun din ang nasa isip ng mga, pero yun, bilyoni na naman. Pilipinas! Babangon ko, baba! Nagtatanong lang ang taong bayan, hanggang kailan? Pag natapos yung 2028, naku po. Pag natapos ang 2028, pilay na naman. Bakit? Kung sino ang manalong pangulo, magbabayad ng utang. Pero sila hayahay. Bagay, sabi ni Cara David, nakalinya na raw sila eh.
nananalangin di ba? Meron siyang panalangin yung birthday wish niya na maubos lahat. Ay, abangan natin. Baka mag-grant na naman yung wish ni Miss Cara David. Diba? Yung isa ayaw pa lumabas Ayaw pa magpa-interview Diba? Katapos ng bagong taon nananahimik samantalang noong una, gustong-gusto magsalita noon. Walang tigil. Kahit walang interview, sige, hahanap na interview. Ngayon, ano kaya? Nangitim na kaya? O tuluyang nangingitim pa rin? Which is an existing program, you actually lobbied to expand it. Pero it seems ang 4-piece, tama po ba, bumaba ang amount at hindi tumaas? Yes, kinaltasan last year ang 4-piece. Ako may hawak noon. 50 billion. Talaga naman, dead or alive. Inaasahan niya ng 11 million, 11 million recipients. So it was a real stranglehold for many families. They couldn't move forward. This year, binawasan, kaya medyo tragic na talaga. Samantalang, if you think about it, unlike AIX, unlike TUPAD, unlike all these other projects, this is a very clear listing, a well-established listing from decades past. And it's already in the law, like the PhilHealth, which was more or less embezzled and compelled by the Supreme Court to be restored. The 4-piece has a charter. It has a law. You're supposed to obey that. You can't mess with our funds. Oo. Ayun lang. Oo. Baka mamaya, andyan naman si Tupad, si AIX. Yung 4-piece matagal na pala yan. Kaso nga lang, napasukan din ng mga kumari. Tutupad-tupad. Ayun, naubos sa tupad-tupad. Natupad na. Full interview, General Pokis. Hindi titigil dito sa mga korap. Sino-sino ba yung mga korap na yan? Kilala nyo naman. Ang problema lang, mas inuna pa siyang arestuhin kaysa doon sa mga, kita nyo, dapat sinabi nila nung nakaraan, kakasuhan, sinampahan ng kaso. Wala nga sarswela lahat yun. Inuna pa nila ito si General Pokis dahil daw naggayaya, naghihikayat ng kung ano-ano sa social media. Bakit hindi magyayaya? Wala namang pagyayaya. Taong bayan ho nakakita. At saka hindi ho masama na magsalita kung meron naman talaga kayong ginagawang pandodorobo. Freedom of expression, freedom of speech, yan ang nasa saligang batas. Ng pagpahayag ng mga sentimiento, yung mga protesta na ganyan, Yan. na mapayapa, Tama. na hindi gumagamit ng dahas at naayon sa batas, naayon sa konstitusyon. So kami ay tiwala na pagpapatuloy namin yung mga napanagutin itong mga nagkasala o itong mga magkakasala sa ating bansa, lalong-lalo na yung mga politiko, mga leaders na nandyan sa Kongreso na ngayon uli yung ating budget. Dapat hindi na maulit yun. Saka mapanagot sila, makulong sila, mabigyan ng hustisya yung mga taong nasalanta ng bagyo, o baha, yung mga namatay sa sakuna na hindi nabigyan ng tulong dahil kinurakot, ninakaw yung mga pera. Sir, kayo pong bida sa araw na to. Lagyan po muna natin ng konteksto. Pakikwento po ninyo, sir, nung panahon na inyo pong nakumpirma na meron pong nag-aabang na arrest warrant po sa inyo pagkatapos ng holiday season. Ayun na nga, kasi nga because of the case na filed sa akin ng PNP CIDG, napag-alaman natin na merong na-issue kaagad na arrest warrant at natimbrihan naman tayo na yun nga, kasi pinasyal ko yung apo ko dyan sa malapit na bansa. Okay. So ito yung interview nito kaninang umaga. Kahapon. Naipasok na natin ito sa ating usapin. Oo. Pero hindi siya titigil, siyempre. Malamang sa malamang. Oo. Andyan siya para bumoses pa rin. Diba? Wala namang masama sa ginagawa ni General Pokis. Diba? Ito nga buti nga may mga gantong tao . Kung lahat ng tao ay tikumang bibig at wala na lang, magtatanga-tangahan na lang, kawawa naman ang sambayan ng Pilipino. Kawawa naman ang bansang Pilipinas.
Kawawa naman ang kaba ng bayan. Di ba? Oo. Salamat, General Pokis, at nandiyan ka at yung mga kasamahan na bumuboses. Ang gusto lang din ng ating kababayan, maging fair. Oo. Ninanakaw nila eh. Oo. Kailangan din nila mapanagot. Ayun naman ang gusto eh, di ba? Mapanagot kung sino yung durobo. Pero ang nangyayari ngayon, parang pag bumoses ka, ayaw na nila ng batikusin mo sila. Kahit sila ang magnanakaw. Ayaw nila. Oh. Totoo, di ba? Tinatago nila si Balulong. Tinatago nila eh. Samantalang sila ang binanggit ni Saldico. Oh. Ano ba ginagawa nyo? Mukhang pinagugulo nyo lang ata. Tapos nakatuon na naman kayo sa impeachment. Wala pala tayong muka, sorry. Nakatuon na naman sila sa impeachment. Ni BP Sara. Ganon sila eh. Gagaling nyo ha. Wala pala akong face. Sa impeachment na naman sila nakatuon. Sorry ha. Wala akong face kanina. Nakaka-bad trip. Totoo naman. Di ba? Totoo. Pag durobo at magnanakaw ng kaba ng bayan, wala silang pakialam. Cover up sila. Pag ikaw ay bumabatikos at kalabang kanila, ipapa-aresto ka. Ganyan tayo eh. Mga nasusukol na. 2026 National Budget questionin sa Korte Suprema, dapat lang. Ang bilis nilang irati pa sa Kamara. Yung BICAM, nakapasa sa BICAM. Pinaka-ending, may insertion din pala. Sila nagsabi, si Ate Amy. Ilang kongresista sa ipinasang 2026 national budget dahil raw sa natira umanong bilyong-bilyong pisong unprogrammed appropriations. Handa raw ang isang mambabatas na questionin ito sa Korte Suprema. Yan ang Express Report ni Marian Enriquez. Nakahanda ng questionin ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan Representative Ed Yan, very good. ang 2026 national budget na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Nako, Marcos. panggulo. Ang dahilan, nananatili pa rin ang bilyon-bilyong pisong unprogrammed appropriations sa kabila ng ipinagmamalaking dito ng Pangulo. Bagamat tinanggal ni Pangulong Bongbong Marcos ang 92 billion pesos na unprogrammed appropriations, mahigit 150 billion pesos pa rin ang nananatili sa pinirmahang 2026 General Appropriations Act. Para kay Erice, malinaw ang issue. Labag umano sa saligang batas ang anumang uri ng unprogrammed appropriations o mga proyektong walang malinaw at tiyak na mapagkukunan ng pondo. Giit niya pa, may desisyon na ang Korte Suprema ukol dito. Partikular ang PhilHealth ruling na nagsasaad na unconstitutional ang lahat ng anyo ng unprogrammed appropriations. Nagda-draft na ngayon ng petisyon ang kampo ni Erice at hinihintay na lamang ang opisyal na kopya ng GAA na pirmado ng Pangulo bago ito ihain sa Korte Suprema. Mahalaga din na matuldukan na ito. Yan. Ma-define na talaga ng Korte Suprema kung talaga bang ang ganitong uri ng pagbabudget na walang katapat na source of financing ay labag sa ating konstitusyon. All forms of unprogrammed appropriations are unconstitutional. So we have no choice but to question it. Para naman kay House Deputy Minority Leader at ML Party List Representative Leila De Lima, hindi sapat na depensa ang pagvito ng ilang bahagi ng unprogrammed appropriations. Aniya, maituturing itong shadow pork dahil wala itong tiyak na pinagkukunan ng pondo, nakakaiwas sa mga safeguard ng konstitusyon at isinusuko ang kapangyarihan ng Kongreso sa diskresyon ng ehekutibo. Dagdag pa niya, inamin na mismo ni Executive Secretary at dating Finance Secretary Ralph Recto na halos wala nang excess revenues na makokolekta ang gobyerno. Kaya Nako tanong po. ni De Lima, kung halos wala nang sobrang kita, anong pera ang gagastusin sa unprogrammed appropriations? Doon sa ninakaw. Ito naman kayo naman eh. Di ba yan ang gusto nyo mapanagot? Pero asan kayo? Binabatikos nyo, BP Sara. Tapos ngayon, lalabas ka dyan, magtatanong ka, nasaan ang pera, meron pa bang sobra sa pondo ng gobyerno. Dapat yan ang binapatikos nyo eh. Ang labo mo rin eh, no? Ang labo mo. Galit pala kayo sa magnanakaw, hindi nyo batikusin yung nakaupo.
Ngayon magboboses kayo at tinutumbok nyo Bibi Sara. Ang labo nyo. Puros na lang kayo ganyan. Puros kayo ganyan. Lalabas kayo. Kunyari, magaling kayo, magaling. Pero ang binabatikos nyo dyan, pag kayo humarap, si Bibi Sara, panagutin. Diyan tayo eh. Huwag nyo na nga kami pinagluloko. Kunyari, magsasalita kayo, questionin nyo, bakit tayo sampahan ng plunder, ayaw sampahan na impeachment. Diba? Hinahanap nyo ngayon yung pondo, wala kayong makita, sinagot na direkto, wala daw. Ano gagawin mo? Dadrama ka lang dyan? Hahanap ka ng kakampi. Kung wala kayong makita at alam nyong dinugas na, file nyo ng impeachment, plunder. Simple. Kaya ito, good news. Tatay Digong, posibleng makalaya na. Sa tulong ng isang hari. Wow! Ito ang the best. Ito yung gusto ko marinig ngayon. Sana, madaliin ito. Tatay Digong. Dito tayo sa gitna. Yan. Yan! Alam ninyo, talaga sigurong napakalakas ng ating Tatay Digong sa divine intervention into the universe. Look, isang napakalaking tao. Bukod kay Trump, bukod pa dun sa isang presidente, ang muling magbibigay ng suporta sa ating dating president na ngayon ay nasa ICC na pangangalaga. Itong taong ito ay isang hari. Hindi ito isang presidente, hari. So, ibig sabihin, may isang taong humahanga sa kanya na ito ay talagang hari. Ang gagawa ng isang matinding desisyon upang siya ay tulungan. Si Prince Charles. At nagbibigay. O kaya naman, yung sikat na hari. Ay, sino ba sikat na hari? Di ba si Prince Charles lang naman sa Europa? Oo. Sana yun na, kung sino man yung hari na yan, ngayon pa lang nagpapasalamat na kami. Gawin nyo mas maaga. Gusto namin makauwi na kagad si Tatay Digong. At sa gano'n naman, makapag-relax naman. Stress na ang inaabot ng matanda. Dyan sa ICC na yan. Nakita nyo nga, kinakasuhan na yung mga ICC judges na yan eh. Diba? Sa kanya ng isa pang pag-asa na muling makasama ang kanyang pamilya. Yan. At ito ay susuportahan ng dalawang bansa na malalaki pa. So bukod dun kay Amerika, Russia, or ito naman ay isang hari. Kumbaga conversion niya ay presidente maybe, pero hari siya ang tawag sa kanilang bansa. Susuporta para muling mapabalik ang ating presidente. At maaaring ikabagsak, naku grabe, ikabagsak ng lakas ng puwersa ng kung sino man nagbayad. Ito inaakusahang nagbayad. Bakit? Kasi may pera. Ay, grabe. 2 beses na paglalabas ng pera. Nako. Na pinag-isipan pang mabuti. Talagang binayad nyo pa lang pag-aresto kay Tatay Digong. Nako kayo! Lahat na nag-group effort, yari kayo. Kung sino man po yun, di natin alam kasi tarot lang to. Ito lang po ay tarot, wala namang pangalan. Na ayon sa tarot po na itong perang ito ay napunta dito sa mga tao na nire-represent po ng isang babae. Ayan, babae po siya na ngayon ay nagdurusa at umiiyak. Hindi ko alam bakit siya umiiyak. Hindi ko alam.
kung bakit Sino siya kaya yan? nagdudusa. Sino kaya yan? Sino kaya yan? At ngayon po ay pabaliktad niyang mararanasan nila hindi niya lang, nila ang sitwasyon kung saan marirealize nila na anong puwersang meron dito sa lalaking ito. At bakit sila ngayon ang magdudusa. Kaya lang, again and again po, pakabilisan dahil po hindi na kaya ng katawan ng ating dating presidente kasi nga po nagdaranas na siya ng sa dugo, maaaring sa diabetic niya, tapos sa memory niya medyo humihina na kasi may edad na, and sa mga tuhod, bituka. Karamdaman po ito na dumadanas ngayon ng matinding pag-ikot sa katawan niya ng karamdaman. Pag-ingatan po hindi ko alam pero tarot lang po ito. Pag-ingatan ang isang lason na maaaring magpahirap sa kanyang katawan. Ay, naku. Sana naman may magbantay sa kanya doon about sa mga pagkain. Ito po Ingatan. Ingatan ng mga ini-intake niya gamot at pagkain. Maaring kailangan may magbantay talaga, maaring mapag-initan ang ating dating presidente at medyo kastiguhin. Hindi ko alam kung sino itong mga taong to na maaaring kumastigo o maaaring manakit sa pamamaraan na sa pagkain. So mag-ingat kung sino man to. Ayan, pag-ingatan po ang ating dating presidente sa mga food intake, medicine intake, at dapat may magbabantay po talaga doon. Pipilitin, nakita po yan? May isang, isa, dalawa, tatlo. May dalawang, ngayon pa lang, may dalawa sa dalawa. At tatlo. Isa, dalawa, tatlo, maaaring ito ay tao o bansa ang magpupumilit na mapapermahan ito, papel, upang muling maibalik ang ating Tatay Digong Yan. sa Pilipinas. Natin yan. Ayan, isa, dalawa, tatlo, nag-uusap, pipilitin na yun ang papel upang maibalik ang Tatay Digong sa kanyang pamilya. Ito. Pipilitin nila. Tapos may isa pang makikialam na ito naman, pipilitin din niyang makiisa dito sa dalawang, ito sa isa, dalawa, tapos tatlo. Ito yung, maaaring ito ang ICC, maaaring ito yung dalawang malalaking tao na may palasyo, ibig sabihin may bansa na nire-represent. At may isa pang susulpot. Nice, naman, nice. Sana mabilis. At gagawa ng paraan. At maaaring may isa sa ICC na babae na tatayo para baguhin ang lahat ng mga batas na ipinupukol sa ating presidente, na maaaring itong babaeng ito, babae po ito ay pag-aaralang mabuti at susuportahan ng mga kasama niya na matataas na judge, kumbaga judge, hindi ko maalam kung ano yung awag sa kanila doon. Isang lalaki na humahawak ng kaso ang muling
magre-revive at pag-aaralan ang lahat at magiging teamwork sila ng babaeng ito kung saan ang gusto nila ay mapagbigyan ang mga taong humihiling na mapawalang bisa at mapawalang bisa ang mga kaso at mapalaya ang ating dating presidente. At by this time, maaaring matakot sila na muling makinig sa ibang bibig or isipan. Sana mangyari na. Tama po. Di po ba? Tama Bakit? po. Kasi ayaw kong magkagulo. Ayan po, nakabaliktad na babae. Ibig sabihin po nakabaliktad na babae, isang bayan. Isang ina natin, Mother Earth o Mother Nation. Ang inang bayan natin. Huwag bumaliktad. Bakit ako excited na mangyari na po ito? Para po huwag nang magkagulo. Tama. Yun lang naman ang pray ko eh. Maayos na ang lahat at huwag nang magkagulo, palayain ang dapat palayain. Ayan. Sa 2, 3. Kaya lang po, may again and again, may isang sitwasyon na parating Ano kaya yun? sa mga tao na naging dahilan. Ayan po. Na naging masaya, panandalian sila. Nako, yan na. At naging dahilan para maitapon o maitaboy nila itong si dating president. Ayan o, nakatalikod. Na ito ay paikot-ikot na gumagawa ngayon ng sirkulo sa universe. Sila ay hahatulan. Yun! Doon tayo natuwa. Ha? Sana mapabilis. At yung hari man na babanggit dyan at yung iba bang bansa na talagang humanghanga kay Tatay Digong, sana mapabilis na. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, wag mong kalimutan mag-like, share, subscribe at i-bell mo yung notification para meron kang natatanggap na video araw-araw. Hanggang sa muli, like and share. Bye-bye!